Ingay, tugtugan, tawanan. Pero para kay Chloe, ang lahat ng yun ay parang ugong na lang na nagmumula sa malayo. Bawat hakbang niya ay tila isang pakikipaglaban sa sahig na biglang naging malambot at gumagalaw. Ang mga ilaw sa grand ballroom ng ospital ay nagsasayawan sa kanyang paningin, nag-iiwan ng mga guhit na kulay ginto at pilak sa hangin. Ngunit sa kabila ng umiikot niyang mundo, isa lang ang malinaw sa kanya, ang kanyang misyon. Ang lalaking nakatayo, malapit sa entablado, nakatalikod at kaswal na may kausap na ibang doktor. Perpekto ang tindig, mamahalin ang suot na barong, pamilyar ang gupit ng buhok. Bernard. Kumuyom ang mga palad ni Chloe. Ang pangalang yon ay parang lason na gumapang sa kanyang sistema, kasabay ng alak na kanina pa niya nilalaklak. "Excuse me, padaan po." Paulit-ulit niyang bulong, habang sinusuong ang dagat ng mga nurse at doktor na nakapormal na kasuotan. Hindi niya alintana ang mga nagtatakang tingin na ipinupukol sa kanya. Isang nurse na gulagulanit ang ayos, amoy alak, at may determinasyon sa mga matang nanlilisik. Nang sa wakas, ay makarating siya sa likuran nito. Kinalabit niya ito ng buong puwersa. Humarap ang lalaki. Sa isang saglit, natigilan si Chloe. Ang matangos na ilong, ang makapal na kilay, ang matatalim na mga matang yon. Oo, siya nga. Sa lasing niyang isipan, siya nga si Bernard. "Ikaw," nanginginig ang boses na sabi ni Chloe. "Ang kapal ng mukha mo." Kumunot ang noo ng lalaki, isang guwapong mukha na naguguluhan. "I'm sorry, miss. Do I know you?" Ang boses, medyo mas malalim kaysa sa naaalala niya, pero hindi yun pinansin ng isip niyang nababalot ng galit at sakit. "Huwag ka nang magkunwari," sigaw niya. Agad na napunta sa kanila ang atensyon ng lahat ng nasa malapit. Tumigil ang tawanan. Humina ang bulungan. "Matapos mo akong itapon na parang basura, magpapakita ka rito na parang walang nangyari?" "Miss, I think you're mistaken." Pero hindi na nakinig si Chloe. Ang sakit na nararamdaman niya ay kailangang may pagbuntunan. "Bakit, Bernard? Dahil ba isa lang akong hamak na nurse? Dahil hindi ako kasing yaman mo? Minahal kita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat." At bago pa man makapagsalita muli ang lalaki, ginawa ni Chloe ang isang bagay na pagsisisihan niya habang buhay. Isinampa niya ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Isang halik na puno ng galit, ng pait, ng lahat ng luha na hindi niya maiyak. At sa gitna ng pagkabigla ng lahat, naramdaman na lang ni Chloe na bumigay ang kanyang mga tuhod at nilamon siya ng kadiliman. Kanina lang, bago ang lahat ng yon, nakaupo lang si Chloe sa isang sulok, hawak ang kanyang cellphone. Ang kanyang puso ay puno ng pananabik. Ito ang gabing pinakahihintay niya. Ang anibersaryo nila ni Bernard. Ang gabing inakala niyang iaanunsyo na nila ang kanilang engagement sa lahat. Pero isang text message ang dumating mula kay Bernard. Nanginginig niyang binuksan yon. "Chloe, sorry, I can't do this anymore. It's over. Don't call me." Gumuho ang mundo niya. Bawat letra sa mensaheng iyon ay parang matulis na kutsilyong sumaksak sa kanyang puso. It's over. Ganoon lang kadali. Pagkatapos ng 5 taon, naramdaman niya ang bawat pares ng matang nakatitig sa kanya. Ang mga bulungan ng mga katrabaho niyang alamang tungkol sa kanila. Ang awa. Ang pangungutya. Kaya uminom siya. 1 baso. 2. 3. Hanggang sa hindi na niya mabilang. Hanggang sa ang sakit ay napalitan ng manhid na tapang. Isang tapang na nagtulak sa kanya, na gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay niya. Naramdaman ni Chloe ang isang malakas na braso na sumalo sa kanya bago siya bumagsak sa sahig. Isang boses na malalim at nag-aalala ang narinig niya sa gitna ng kanyang kawalan ng malay. "Okay ka lang, sir? Ako na ang bahala sa kanya." Iyon na ang huli niyang narinig.
Sinag ng araw ang unang gumising sa kanya. Masakit ang ulo niya. Tuyo ang lalamunan niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puting kisame. Hindi ito ang kisame ng nirerentahan niyang kwarto. Napabalikwas siya ng bangon. Doon niya naramdaman ang lamig na bumalot sa kanyang katawan. Tiningnan niya ang sarili sa ilalim ng kumot. Wala siyang suot na damit. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog na parang tambol. Inilibot niya ang kanyang paningin. Isang malaking kwarto. Moderno. Mamahalin ang mga gamit. Ang damit niyang pang-nurse ay maayos na nakatupi sa isang silya sa gilid. At katabi niya sa kama, isang lalaking mahimbing na natutulog. Nakatalikod ito sa kanya. Hindi ito si Bernard. Ang lalaking ito ay mas matangkad, mas malaki ang pangangatawan. Kahit sa pagtulog, bakas ang awtoridad sa tindig nito. Dahan-dahan itong gumalaw at humarap sa direksyon niya. Doon nakita ni Chloe ng malinaw ang mukha nito sa liwanag ng umaga. Ang mukhang isinampal niya ng halik kagabi. Ang mukha ng isang estranghero. Ang mukha ni Dr. Jake Natividad, ang pinakabatang chief of surgery at tagapagmana ng ospital. Hindi si Bernard. Isang sigaw ang gustong kumawala mula sa lalamunan ni Chloe, pero pinigilan niya ito. Napuno ng takot at hiya ang buong sistema niya. Anong ginawa niya? Dali-dali siyang tumayo. Hindi alintana ang sakit sa pagitan ng kanyang mga hita. Hinanap niya ang kanyang damit at isinuot iyon nang pabaliktad sa sobrang pagmamadali. Sinukbit niya ang kanyang sapatos at walang ingay na lumabas ng kwarto. Nang makalabas siya ng condominium unit at maramdaman ang hangin ng umaga sa kanyang mukha, doon lang siya huminga ng malalim. Pero kasabay ng hanging iyon ay ang pagbagsak ng isang masakit na katotohanan. Isang matinding kirot sa kanyang pagkababae, isang patunay ng gabing lumipas, isang bagay na buong buhay niyang iningatan, ang bagay na nakalaan para sa lalaking pakakasalan niya. Wala na. Napahawak siya sa kanyang tiyan at ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Ibinigay niya ang sarili sa isang lalaking hindi niya kilala. Ni pangalan nito ay hindi niya alam. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, sinikap ni Chloe na buuin muli ang kanyang sarili. Piraso bawat piraso. Ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan ay tinakpan niya ng determinasyon. Ang bawat pait ay pinalitan niya ng pagmamahal. Mommy, look! I'm a superhero. Napangiti si Chloe habang pinagmamasdan ng 4 na taong gulang na si Jeremy. Nakatayo ito sa ibabaw ng sofa, suot ang isang pulang kumot bilang kapa at isang lumang salamin sa mata bilang maskara. Tumalon ito at sinalo naman siya ng kakambal nitong si Jairus na naghihintay sa baba. Ako naman, Mommy. I'm the supervillain. Sigaw ni Jairus at naghabulan na ang dalawa sa kanilang maliit ngunit maaliwalas na sala. Ang dalawang ito, ang kanyang mga anghel, ang kanyang lakas. Sina Jeremy at Jairus ang naging dahilan kung bakit siya bumangon mula sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Pagkatapos ng gabing iyon, nalaman niyang nagdadalang tao siya. Sa halip na matakot, tinanggap niya iyon bilang isang biyaya. Umalis siya ng bansa, pansamantalang nanirahan sa isang malayong kamag-anak sa Canada at doon isinilang ang kambal. Nagtrabaho siya ng doble kayod, nag-aral muli. At nang makatayo na siya sa sarili niyang mga paa, bumalik siya ng Pilipinas. Hindi na bilang isang simpleng staff nurse, kundi bilang isang head nurse sa isang respetadong pribadong ospital. Isang buhay na simple, tahimik at malayo sa anumang koneksyon sa pamilyang Natividad. Iyon ang pangarap niya. Okay, superheroes and villains, time for school. Aniya, at mabilis na nag-unahan ang dalawa papunta sa kanya para magpabuhat. Pagkatapos ihatid ang kambal sa kanilang preschool, dumiretso si Chloe sa trabaho. Ang kanyang ospital ay hindi kasing laki o kasing sikat ng Natividad Medical Center. Pero dito, payapa ang kanyang isip.
Good morning, Ma'am Chloe. Bati sa kanya ng mga baguhang nurse. Good morning. Pakicheck ang vitals ng pasyente sa room 302. Medyo mataas ang lagnat niya kaninang madaling araw. Mahinahon niyang utos. Puno ng awtoridad at kumpiyansa. Ito na si Chloe ngayon. Isang babaeng binuo ng karanasan. Isang inang gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aasikaso ng mga papeles nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. "Hello, this is Chloe," sagot niya. "Ma'am Chloe, this is Teacher Anna from Little Sprouts Preschool." Biglang kinabahan si Chloe. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. "Teacher Anna, bakit po? May nangyari ba?" "Ma'am, si Jeremy po. Nahulog po siya sa may monkey bars. Okay naman po siya. May konting galus lang pero medyo malakas po ang pagkabagok ng ulo niya. Sabi po ng school nurse, mas mabuting dalhin na po agad sa ospital para ma-check." Parang may humigop ng lahat ng hangin sa baga ni Chloe. "Saan? Saang ospital ninyo siya dinala?" "Dito po sa pinakamalapit, ma'am. Para po mabilis, dinala na po namin siya sa Natividad Medical Center." Natividad Medical Center. Ang mga salitang yon ay parang kulog na yumanig sa buong mundo ni Chloe. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng takot na 5 taon niyang ibinaon sa limot. Ang takot na isang araw magkukrus muli ang landas nila. Ang takot na malalaman ng lalaking iyon ang tungkol sa kambal. "Ma'am Chloe, andyan pa po ba kayo?" "Oo po. Papunta na ako." Hindi na niya alam kung paano siya nakarating sa kanyang sasakyan. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa pag-aalala para kay Jeremy, kundi dahil sa takot na nagbabadyang sumira sa tahimik nilang buhay. Huwag po sana. Kahit sino na lang, huwag lang siya. Paulit-ulit niyang dasal habang tinatahak ang daan papunta sa ospital na 5 taon niyang iniwasan. Pagdating niya sa emergency room, halos takbuhin na niya ang pasilyo. Ang bawat sulok ay pamilyar. Ang amoy ng disinfectant, ang tunog ng mga aparatus, ang mga pader na naging saksi sa pinakamalaking kahihiyan niya. "Excuse me, nasaan ang batang dinala dito mula sa Little Sprouts Preschool?" "Jeremy po ang pangalan." Tanong niya sa nurse station. Opo. Nasa ER Cubicle 3 po. Ina-assess pa po ni Dr. Natividad." At doon, tuluyang gumuho ang mundo ni Chloe. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kurtinang nakatakip sa Cubicle 3. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 kilo. Sumilip siya sa maliit na siwang. Sa loob, nakaupo sa kama ang kanyang anak na si Jeremy. May maliit na band-aid sa noo at umiiyak habang hawak ang isang lollipop. At sa tabi nito, nakaluhod ang isang lalaking nakaputing coat. Isang lalaking mas tumangkad, mas naging seryoso ang mukha. Pero may parehong mga matang matatalim na hindi niya kailanman malilimutan. Inaabutan nito ng isa pang lollipop, si Jeremy. "See, you're a brave boy," sabi nito sa isang boses na malalim at malumanay. 2 lollipops for my brave little patient." Nag-angat ng tingin ang doktor. Marahil ay naramdaman ang kanyang presensya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. 5 taon. 5 taon ng pagtatago. 5 taon ng pag-iwas. At sa isang iglap, natapos ang lahat. Nakatayo sa harap niya ang bangungot na matagal na niyang tinatakbuhan. Ang ama ng kanyang mga anak, si Dr. Jake Natividad. May kakaiba sa batang ito. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Jake habang sinusuri ang maliit na galos sa noo ni Jeremy. Bilang isang doktor, sanay na siyang makakita ng iba't ibang pasyente, bata man o matanda. Pero iba ang epekto sa kanya ng batang lalaking ito. Habang pinapakalma niya ito mula sa pag-iyak, hindi niya maiwasang pagmasdan ang mga detalye ng mukha nito. Ang hugis ng mga mata, ang kapal ng kilay, ang paraan ng pagkakanguso nito habang sumisinghot.
Lahat ay pamilyar. Parang nakatingin siya sa isang maliit na salamin ng nakaraan. Masakit pa ba? Tanong niya. Umiling ang bata. Abala na sa pagsipsip ng lollipop na ibinigay niya. Medyo na lang po. Sabi ni Mommy, "Brave boys don't cry." Napangiti si Jake. "Your mommy is right." Sakto namang may aninong tumabing sa siwang ng kurtina. Pag-angat niya ng tingin, isang babae ang nakatayo roon, namumutla at tila nakakita ng multo. Sa unang segundo, hindi niya ito nakilala. Mas payat ito ngayon. Mas mahaba ang buhok na nakatali sa isang maayos na bun. Ang dating simple at medyo gusgusing nurse uniform ay napalitan ng uniforme ng isang head nurse, bakas ang awtoridad at profesionalismo. Pero ang mga matang iyon, puno ng takot at pagkabigla. Hindi niya iyon makakalimutan. Iyon ang parehong mga mata na tumitig sa kanya 5 taon na ang nakakaraan. Mga matang puno ng galit at sakit bago siya hinalikan sa gitna ng ballroom. Ang babaeng misteryosong nawala na parang bula. Ang babaeng 5 taon niyang sinubukang hanapin. Chloe? Ang pangalan ay kusana lang lumabas sa kanyang mga labi. Naalala niya ito mula sa name tag na suot nito noong gabing iyon. Biglang bumalik sa katinuan si Chloe. Pumasok siya sa loob ng cubicle at agad na niyakap ang anak. Hindi siya tumitingin kay Jake. Ang lahat ng atensyon niya ay na kay Jeremy. "Anak, okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Anong sabi ng doktor?" Sunod-sunod niyang tanong. Ang bawat salita ay may bahid ng panginginig. "Okay lang po ako, Mommy. Look, Dr. Guapo gave me lollipops." Sagot ni Jeremy. Itinuturo si Jake. Bumaling si Jake kay Chloe na ngayon ay wala nang magawa kundi harapin siya. "She's the mother." Bulong ni Jake sa sarili. Ang pagkabigla ay dahan-dahang napalitan ng isang damdaming hindi niya mapangalanan. Isang kuryenteng gumapang sa buong katawan niya. "Dr. Natividad," formal na sabi ni Chloe. Pilit na itinatago ang kaba. "Salamat sa pag-asikaso sa anak ko. Ano po ang findings? May kailangan po bang ikabahala?" "It's just a minor bump. Walang fracture or internal bleeding base sa initial tests," sagot ni Jake. Hindi inaalis ang titig sa kanya. "Pero I would suggest na i-observe natin siya for 24 hours just to be safe." "Hindi na kailangan. Uuwi na kami." Mabilis na sagot ni Chloe habang inaayos ang gamit ng anak. Ang bawat kilos niya ay nagpapakita ng kagustuhang makalayo agad. "Chloe, wait." "Excuse me, doctor. Kung wala nang iba, aalis na kami." Pero bago pa man sila makahakbang, isang boses bata pa ang tumawag mula sa labas. "Mommy? Jeremy! Sabi ni Teacher Anna, andito kayo." Isang batang lalaki ang pumasok sa cubicle. Kamukhang-kamukha ito ni Jeremy, mula ulo hanggang paa. Isang perpektong kopya. Napatigil si Jake. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat mula kay Jeremy, papunta sa bagong dating na si Jairus, at pabalik. At nang tumingin ang batang si Jairus sa kanya, doon na niya nakita ang lahat. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong, ang kanyang bibig, ang kanyang sariling mukha na nakatingin pabalik sa kanya sa anyo ng 2 musmos na bata. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng emergency room ay biglang nawala. Tanging ang malakas na pagtibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. "Kambal, sino po kayo?" Inosenteng tanong ni Jairus, nakatingala sa kanya. Hindi makasagot si Jake. Ang isipan niyang sanay sa lohika at siyensya ay hindi maproseso ang katotohanang nabubuo sa kanyang harapan. "Anak, halika na." Narinig niyang sabi ni Chloe, hinahatak na ang 2 bata. Ang takot sa mukha nito ay hindi na maitago, pero hinarangan sila ni Jake. "Chloe, we need to talk," marin niyang sabi. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. "Wala tayong dapat pag-usapan. 5 taon, Chloe. 5 taon kitang hinanap. At ngayon ito,
Sino sila? Tanong niya. Kahit alam na niya ang sagot, kailangan lang niyang marinig mula sa bibig nito. Nakita niya ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Chloe. Isang luha ng pagkatalo. Mga anak ko sila, mahinang sagot nito. Mga anak natin, pagtatama ni Jake. Ang bawat salita ay may bigat. Umiling si Chloe, hawak ng mahigpit ang kanyang mga anak, na parang anumang oras ay aagawin niya ang mga ito. Kinabukasan, habang nasa opisina, tinawagan ni Jake ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan na isang henetiko. Mark, I need a favor. Isang DNA test. Top priority and completely confidential. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Chloe at ang kambal, isang nurse na pinagkakatiwalaan ni Jake ang maingat na kumuha ng ilang hibla ng buhok mula sa unan ni Jeremy. 2 araw ang lumipas. 2 araw ng walang tigil na pag-iisip para kay Jake. 2 araw na hindi niya tinantanan si Chloe ng tawag at text na lahat ay hindi sinasagot. Hanggang sa dumating ang isang email sa kanyang inbox mula kay Mark. Ang subject, urgent and confidential. Nanginginig niyang binuksan ang kalakip na file. Isang dokumento ang lumabas, puno ng mga numero at teknikal na termino. Pero sa pinakababa, sa malalaking letra, ay ang mga salitang nagpatibay sa lahat. Paternity, probability, 99.99% na pahawak si Jake sa kanyang mesa. Napapikit siya ng mariin. Hindi ito panaginip. Hindi ito isang pagkakamali. Totoo ang lahat. May 2 siyang anak at gagawin niya ang lahat para mabawi sila, silang 3. Hindi na naghintay si Chloe ng imbitasyon. Matapos ang insidente sa ospital, alam niyang bibilangin na lang sa mga daliri ang mga araw ng kanyang kapayapaan. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ng bahay, bawat pagring ng telepono ay nagdudulot sa kanya ng matinding kaba. Gaya ng inaasahan, hindi siya tinigilan ni Jake. Mga tawag, mga text, mga email, lahat ay hindi niya pinansin. Nag-file siya ng leave of absence sa trabaho at hindi na halos lumalabas ng bahay sa takot na baka nag-aabang ito sa labas. Pero alam niyang hindi niya ito matatakasan magpakailanman. Isang gabi, habang naghahanda siya ng hapunan at naglalaro naman ang kambal sa sala, isang malakas at mariing katok ang yumanig sa kanyang pinto. Napatigil si Chloe. Ang sandok na hawak niya ay halos malaglag. Kilala niya ang bigat ng katok na yon. "Mommy, may tao po," sigaw ni Jairus. Huminga ng malalim si Chloe. "Ito na. Harapin mo na, Chloe. Hindi ka na pwedeng tumakbo." Binuksan niya ang pinto. Si Jake. Nakatayo roong buong tikas, suot ang isang mamahaling polo shirt at slacks. Wala ang kanyang puting coat, pero naroon pa rin ang aura ng kapangyarihan at awtoridad. Sa kamay nito, hawak niya ang isang folder. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong ni Jake. Ang boses niya ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nagsusumamo. Hindi sumagot si Chloe. Tumabi lang siya para bigyan ito ng daan. Pumasok si Jake at ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay ang kambal. Nakita niya sina Jeremy at Jairus na nagtatago sa likod ng sofa. Sumisilip sa kanya ng may pagtataka. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pagmamahal at pananabik na hindi maipagkakaila. "Sila na ba?" Bulong ni Jake. Nakatingin pa rin sa mga bata. Ibinaling ni Jake ang kanyang atensyon kay Chloe. Binuksan niya ang folder at inilabas ang isang papel. Inilatag niya iyon sa maliit na mesa sa sala. Ang resulta ng DNA test. "Hindi ko kailangang tingnan yan," mahinang sabi ni Chloe. Ang tingin ay nasa sahig. "Alam ko," sagot ni Jake. "Gusto ko lang malaman mo na alam ko na. At wala akong balak na talikuran ang responsibilidad ko." Biglang nag-angat ng tingin si Chloe. Ang takot ay napalitan ng galit. "Responsibilidad?
5 taon, Jake. 5 taon na ako lang mag-isa. Nasaan ang responsibilidad mo noon? Hindi ko alam. Kung alam ko lang, Chloe, sa tingin mo ba hahayaan kong mangyari yon? Hinanap kita, pero nawala ka na lang. Dahil natakot ako. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ng isang babaeng nagkamali? Nalaman na buntis siya sa isang lalaking hindi niya kilala. Isang lalaking kasing yaman at kasing kapangyarihan mo. Inisip ko, aagawin mo sila sa akin. Hindi ko gagawin yon, giit ni Jake. Lumapit siya, sinusubukang abutin ang kamay ni Chloe, pero umiwas ito. Gusto kong bumawi, Chloe. Sa inyo. Sa mga anak natin, sabi ni Jake. Mas mahinahon na ngayon. Hindi niyo kailangang manirahan sa ganitong kaliit na apartment. I can provide for you. A house. A better school for the kids. Everything you need. Ang bawat salitang binitawan niya ay parang sampal kay Chloe. Ang bawat alok ay parang insulto sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi namin kailangan ng pera mo, mariin niyang sabi. Nabuhay namin ang sarili namin nang wala ka, kaya namin gawin ulit yon. This is not just about money, Chloe. This is about our sons. They deserve a father. They deserve a complete family. Isang pamilya? Mapait na tumawa si Chloe. Ang pamilyang gusto mong buuin ay base sa isang pagkakamali. Isang gabing pareho nating pinagsisisihan. Natigilan si Jake. Ang mga salita ni Chloe ay tumama sa kanya. Pinagsisisihan mo ba? Tumingin si Chloe sa kanyang mga anak na ngayon ay tahimik na nakamasid sa kanila. Bakas ang pagkalito sa kanilang mga mukha. Ang pagkakamali, oo. Sabi ni Chloe, mas mahina na ngayon. Pero ang mga anak ko, hinding-hindi. Then let me be a father to them. Pakiusap ni Jake. Ito lang ang hinihiling ko. Hayaan mo akong maging parte ng buhay nila. Nakita ni Chloe ang sinseridad sa mga mata ni Jake. Pero ang takot sa kanyang puso ay mas malakas. Ang takot na sa oras na papasukin niya si Jake sa buhay nila, unti-unti nitong kukunin ang lahat sa kanya. Hindi. Matigas niyang sabi. Hindi pa ngayon. Kailangan ko ng panahon. Gaano katagal, Chloe? 1, 2, 5 taon pa ulit? Hindi ko alam. Basta umalis ka na. Sigaw niya, itinuturo ang pinto. Alam ni Jake na wala siyang mapapala kung ipipilit niya ang gusto niya. Tumango siya, bakas ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Bago siya tuluyang umalis, muli niyang sinulyapan ng kambal. Jeremy, Jirus, sabi niya sa malambing na boses. I'm Jake. I hope to see you again soon. At umalis na siya. Nang isara ni Chloe ang pinto, napasandal siya dito at dahan-dahang napaupo sa sahig. Napahagulol siya ng iyak. Isang iyak ng takot, ng galit at ng pagod. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Desidido siyang bumalik na sa normal. Hindi niya hahayaang guluhin ni Jake ang kanilang buhay. Ngunit pagbukas niya ng pinto, para ihatid ang mga anak sa eskwela, isang mamahaling itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat ng kanilang apartment. Bumaba ang bintana nito. Si Jake, at sa tabi nito, sa passenger seat, ay isang matandang babae na nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pagsusuri at pagmamaliit. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos. Ang mga alahas ay kumikinang kahit sa liwanag ng umaga. Chloe, sabi ni Jake, lumabas ng sasakyan. I would like you to meet my mother, Eleanor Natividad. Naramdaman ni Chloe na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang babae ay bumaba rin ng sasakyan at lumapit sa kanya. Hindi ito ngumingiti. So, ito pala ang bago mong proyekto, Jake? Sabi ni Mrs. Natividad. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ang tingin niya ay hindi na kay Chloe, kundi sa 2 batang nagtatago ngayon sa likod ng kanilang ina. Ma, please, mahinang saway ni Jake sa kanyang ina. Ramdam ang tensyon na namumuo sa pagitan ng 2 babae.
Pero hindi pinansin ni Eleanor Natividad ang kanyang anak. Ang matatalim niyang mata ay nakatuon pa rin kay Chloe. Sinusuri ito na parang isang insekto sa ilalim ng mikroskopyo. "Hindi ka man lang ba mag-aalok na pumasok kami, miss?" tanong nito. May halong pang-iinsulto sa tono. Napatuwid ng tayo si Chloe. Hindi siya magpapatinag. "Pasensya na po, pero paalis na kami. Kailangan kong ihatid ang mga anak ko sa eskwela." "Mga anak mo," ulit ni Eleanor, na para bang isang maruming salita ang kanyang binitawan. "Sila ba ang sinasabi mong apo ko, Jake? Ang bunga ng isang gabi ng kawalang ingat?" Naramdaman ni Jake na uminit ang kanyang ulo. "Ma, that's enough. Hindi ka dapat sumama dito kung ganito lang ang gagawin mo." "Bakit, Jake? Tinutulungan lang kitang makita ang katotohanan." Giit ni Eleanor, itinaas ang boses. "Hindi mo ba nakikita? Ito ay isang bitag. Isang perpektong plano para makapasok sa pamilya natin." "Hindi po ako ganyang klaseng babae," matatag na sabi ni Chloe. Kahit na ang puso niya ay parang pinipiga, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang mga anak. "Talaga ba?" Mapanguyam na tanong ni Eleanor. "Isang hamak na nurse na bigla na lang nagkaanak sa isang natividad? Sabihin mo sa akin magkano? Magkano ang kailangan mo para layuan mo na ang anak ko at ang pamilya namin?" Doon na napuno si Jake. "That's it. We're leaving." Hinawakan niya sa braso ang kanyang ina at pilit na isinakay pabalik sa kotse. Bago siya pumasok, bumaling siya kay Chloe. "Chloe, I'm so sorry," sabi niya. Bakas ang matinding hiya at pagsisisi sa kanyang mukha. "Babalik ako. Aayusin ko to." Pero umiling lang si Chloe. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Narinig niya ang pagharurot ng sasakyan ni Jake palayo. "Mommy, why is that Lola angry?" tanong ni Jeremy. Niyakap ni Chloe ang kanyang mga anak. "Don't mind her, anak. She's just having a bad day." Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang iyon isang masamang araw. Iyon ay isang deklarasyon ng giyera. Gabi. Hindi tumigil si Jake sa pagtawag at pag-text, humihingi ng tawad sa inasal ng kanyang ina. Hindi sinagot ni Chloe ang mga tawag, pero nabasa niya ang bawat mensahe. "Chloe, please talk to me. I'm sorry. My mother was out of line. Gusto ko lang naman makilala mo sila at makilala ka nila. I messed up. Can I see the kids tomorrow? Please." Ang huling mensahe ay nagpatigil sa kanya. Alam niyang hindi niya maaring ipagkait sa kambal ang karapatang makilala ang kanilang ama. At sa kabila ng lahat, nakikita niya ang sinseridad ni Jake. Nag-reply siya ng isang salita. "Saan?" Mabilis pa sa 4:00 ang sagot ni Jake. "Dinner. Sa bahay. Just us. I promise walang gulo. Gusto kong makabawi." Nag-alinlangan si Chloe, pero pumayag din siya. Kinabukasan sinundo sila ni Jake. Gaya ng ipinangako nito, mag-isa lang siya. Sa biyahe, sinubukan nitong kausapin ng kambal, na sa una ay nahihiya pa, pero kalaunan ay nakipagkwentuhan na rin tungkol sa kanilang mga laruan at paboritong cartoon. Nakita ni Chloe kung paano kuminang ang mga mata ni Jake sa tuwing tatawagin siyang Tito Jake ng mga bata. Ang bahay ng mga natividad ay isang mansyon, parang palasyo sa mata ng kambal. Si Eleanor ang sumalubong sa kanila sa pinto. Iba ang itsura nito ngayon. Nakangiti, kahit pilit. "Welcome," sabi nito. "Pasok kayo." Ang hapunan ay nakakailang. Si Eleanor ay nagpapanggap na mabait, nagtatanong tungkol sa pag-aaral ng mga bata at sa trabaho ni Chloe. Si Jake naman ay pilit na pinapasigla ang usapan. Si Chloe ay sumasagot lang ng matipid. Ramdam pa rin ang pader sa pagitan niya at ng ina ni Jake. Nang papatapos na ang hapunan, sakto namang may tumunog na doorbell. "Inaasahan ba nating may bisita pa, Ma?" Nagtatakang tanong ni Jake. "Oh, baka nakalimutan ko lang sabihin.
May isang tao kasing sabik na makita ka ulit. Nakangiting sabi ni Eleanor. Isang kasambahay ang nagbukas ng pinto. At mula roon, pumasok ang isang babaeng tila lumabas sa isang fashion magazine. Matangkad, balingkinita ng katawan, suot ang isang eleganteng pulang damit. Ang kanyang mukha ay perpekto at ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng pulot. Ngunit ang mga mata ay may matalas na kinang. Lumingon ito at ngumiti nang mas matamis nang makita si Jake. "Jake, darling, I'm back." Tumayo si Jake. Ang mukha ay puno ng pagkabigla. "Isabella, anong ginagawa mo dito?" Ang babae, si Isabella Reyes, ay lumakad palapit kay Jake at walang alinlangang humalik sa gilid ng kanyang labi. Hindi niya pinansin si Chloe o ang kambal. Para sa kanya, sila ay hangin lamang. "Well, hindi mo sinasagot ang mga tawag ko, kaya naisip kong sorpresahin ka," malambing niyang sabi. Tumingin siya kay Eleanor. "Thank you for inviting me, tita." "You are always welcome here, Hija," sagot ni Eleanor. Bumaling si Isabella kay Chloe sa unang pagkakataon. Ang kanyang tingin ay mapanuri, katulad ng tingin ni Eleanor noong una silang magkita. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "And you must be the nurse," sabi niya. Ang bawat salita ay may diin. Lumapit siya kay Chloe at inilahad ang kamay. "Isabella Reyes, Jake's fiancé." Naramdaman ni Chloe na parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa kanyang likuran. Fiancé. Ang salitang yun ay umaling-awngaw sa loob ng kanyang isipan. Tiningnan niya si Jake, naghahanap ng kumpirmasyon, ng pagtanggi, ng kahit anong senyales. Ang mukha ni Jake ay nagpapakita ng pagkainis at pagkalito. "Isabella, that was years ago. We called it off." Mariing sabi ni Jake, hindi pinapansin ang nakalahad na kamay ni Isabella. "Oh, darling, para sa'yo. Tapos na. Pero para sa akin, it was just a pause." Malambing pa ring sagot ni Isabella. Sa wakas ay ibinaba na niya ang kanyang kamay nang hindi ito tinanggap ni Chloe. Muli siyang bumaling kay Chloe. Ang kanyang mga mata ay tila nanguusig. "Alam mo, iha, may mga pagkakamali sa buhay na mas mabuting itago na lang habang buhay. Kasi kapag ipinilit mong ilabas sa liwanag, ikaw lang din ang masasaktan sa huli." Ang mga salita ay pangkalahatan, pero alam ni Chloe na para iyon sa kanya. Isang direktang banta. "Mommy, I'm sleepy," bulong ni Jairus habang kumakapit sa braso ni Chloe. Ito ang nagsilbing dahilan para makatakas si Chloe sa sitwasyon. "Kailangan na naming umuwi," sabi ni Chloe. Tumayo at inalalayan ang dalawang bata. Hindi na niya tiningnan pa si Jake o ang kanyang mga bisita. "Chloe, wait! Ihahatid ko kayo." Alok ni Jake. Sinusubukang pigilan siya. "Huwag na," malamig niyang sagot. "Kaya naming umuwi mag-isa. Mag-i-enjoy pa kayo sa reunion ninyo." May pait sa huli niyang sinabi. Hinawakan ni Isabella ang braso ni Jake. "Hayaan mo na siya, darling. She's a big girl. Samahan mo na lang muna ako. I missed you so much." Galit na iwinaksi ni Jake ang kamay ni Isabella. "Stop it, Isabella. Ano ba talagang kailangan mo?" Pero hindi na yon narinig ni Chloe. Mabilis ang kanyang mga hakbang palabas ng mansyon, hila-hila ang kanyang kambal. Ang pakiramdam ng pagiging isang tagalabas, isang hadlang, ay malinaw na malinaw. Paglabas nila sa malaking gate, doon lang niya pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang cellphone para mag-book ng taxi. Si Eleanor Natividad at ang kanyang puot, si Isabella Reyes at ang kanyang pag-angkin. Naramdaman ni Chloe na siya ay nasa isang laro, kung saan hindi niya alam ang mga patakaran. Isang laro kung saan siya
at ang kanyang mga anak ang siguradong talo. Habang nasa loob ng taxi, tahimik lang ang kambal. Marahil ay ramdam nila ang bigat sa dibdib ng kanilang ina. Nakatingin lang si Chloe sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na dumadaan. Fiancé. Bakit hindi yun sinabi sa kanya ni Jake? May tinatago ba ito? O baka naman para kay Jake? Siya ay isa lang obligasyon dahil sa mga bata at si Isabela pa rin ang tunay nitong mahal. Ang maliit na pag-asa na nagsimulang tumubo sa kanyang puso ay biglang binunot at tinapak-tapakan hanggang sa mamatay. Pagdating sa bahay, pagkatapos niyang patulugin ang kambal, umupo siya sa sofa sa gitna ng dilim. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. 20 na missed calls, lahat galing kay Jake. Ayaw niyang sagutin. Ayaw na muna niyang marinig ang kahit anong paliwanag. Pero may isang text message na nakakuha ng kanyang atensyon. Hindi galing kay Jake. Isang hindi pamilyar na numero. Binuksan niya ito. Stay away from him. He's mine. Walang pangalan, pero kilala niya kung kanino galing. Isabela. Kasunod noon, may isa pang mensahe. Isang larawan. Si Jake at si Isabela magkayakap. Mukhang kuha sa isang party. Mukhang masaya. Mukhang bagay. Napapikit si Chloe at ibinato ang cellphone sa kabilang dulo ng sofa. Ang digmaan ay nagsimula na nga. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang ina ni Jake ang kanyang kalaban. May isa pa, na tila mas determinado at mas mapanganib. Ang mga sumunod na araw ay naging isang laro ng pusa at daga. Sinusubukan ni Chloe na mamuhay ng normal, ngunit si Isabela ay parang isang anino na laging nakabuntot. Isang araw, habang may inaasikasong pasyente si Chloe sa kanyang ospital, isang katrabaho niya ang lumapit. Ma'am Chloe, grabe yung fiancé ni Dr. Natividad, no? Ang ganda at ang bait pa. Kinikilig na sabi nito. Kumunot ang noo ni Chloe. Bakit mo naman nasabi? Nakita ko kasi kanina sa Natividad Med. Nag-drop by ako para kunin yung lab results ng tita ko. Dala-dala niya yung lunch ni Sir Jake. Ang sweet, parang eksena sa pelikula. Napatigil si Chloe. Ang simpleng balitang iyon ay parang maliliit na karayom na tumusok sa kanyang puso. Si Isabela, naghahatid ng tanghalian, isang simpleng gawain pero isang malinaw na mensahe. Ako ang bahagi ng buhay niya, ikaw hindi. Nang gabing iyon, sinubukan niyang isantabi ang lahat. Tumawag si Jake. Sa pagkakataong ito, sinagot niya, Chloe, thank God. Bungad nito, bakas ang ginhawa sa boses. I'm sorry for everything. Pwede ba tayong mag-usap? Pwede ko bang dalawin ang mga bata bukas? May bahagi sa puso ni Chloe na gustong pumayag. Gusto niyang maniwala. Jake, ano ba talaga si Isabela sa buhay mo? She's my past, Chloe. Nothing more. Pinipilit niya lang ang sarili niya sa akin pero bigla siyang natigil. May narinig si Chloe na boses ng babae sa kabilang linya. Boses ni Isabela. Jake, darling, are you done? The movie's about to start. Natahimik ang linya. Narinig ni Chloe ang pagbuntong hininga ni Jake. Chloe, I can explain. Huwag na. Putol ni Chloe, ang boses ay malamig at walang emosyon. Mukhang busy ka. Huwag mo na lang kaming isipin. At ibinaba niya ang telepono bago pa man makasagot si Jake. Bakit siya nasa apartment ni Jake? Bakit sila manonood ng pelikula? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Kinabukasan, nakatanggap siya ng text mula kay Isabela. Can we meet? Kapilang, may gusto lang akong linawin. Woman to woman. Sa kabila ng pag-aalinlangan, pumayag si Chloe. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niyang marinig mismo mula sa babae ang katotohanan. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop na unang dumating si Chloe. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Isabela.
Suot ang isang simpleng puting bestida, mukhang inosente at mahinhin, malayong malayo sa palaban na babaeng nakita niya sa mansyon. Salamat sa pagpunta, Chloe, panimula ni Isabela, ngumiti ng malungkot. Alam kong, komplikado ang lahat. Hindi umimik si Chloe. Hinintay niya lang itong magsalita. Mahal na mahal ko si Jake, sabi ni Isabela. Ang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. At mahal na mahal niya rin ako. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan, oo. Naghiwalay kami. Pero ang pagmamahal hindi nawala. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pakiusap. Ang gabing nangyari sa inyo. Lasing siya, Chloe. Nalulungkot. Naghahanap ng paraan para makalimutan ang sakit na nararamdaman niya dahil sa paghihiwalay namin. Ikaw ang napagbuntunan niya ng lahat. Parang sinampal si Chloe. Hindi ko sinasabing kasalanan mo. Dagdag ni Isabela na para bang nagmamagandang loob. Pareho lang tayong biktima dito. Pero kailangan mong maintindihan, Chloe. Kami ang para sa isa't isa. Ang sa inyo ay isang pagkakamali lang. Kung isang pagkakamali lang, bakit ganoon na lang ang pagnanais niyang maging parte ng buhay ng mga anak ko? Matapang na tanong ni Chloe. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Isabela. Mula sa kanyang mamahaling bag, may kinuha siyang isang nakatuping papel. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa at itinulak palapit kay Chloe. Dahil mabait siyang tao, umiiyak na, sabi ni Isabela. Dahil ayaw niyang may masaktan at dahil sa nangyari sa amin, isang gabi, ilang linggo lang ang nakalipas. Napakunot ang noo ni Chloe. Binuksan niya ang papel. Isang resulta ng ultrasound. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Nakita niya ang isang maliit na hugis sa itim at puting larawan. At sa itaas na bahagi ng papel, malinaw na nakasulat ang pangalan ng pasyente. Isabela Marie Reyes. Nagkamali kami, Chloe. Humihikbing sabi ni Isabela. Isang gabi na pareho kaming nangungulila. Isang gabi na puno ng pagsisisi. Pero may isang bagay na nabuo. Itinuro niya ang ultrasound report. Sinubukan naming itago. Pero hindi na kaya. Lalo na ngayong nalaman niya ang tungkol sa mga anak mo. Tumingin si Isabela sa mga mata ni Chloe. Ang mukha ay puno ng pagmamakaawa at sakit. Please, Chloe, huwag mo nang gawing mas komplikado ang lahat. Hayaan mo na si Jake na bumuo ng pamilya na dapat ay para sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang tiyan. Buntis ako, Chloe. At si Jake ang ama. Ang mga salitang yun ay parang isang bombang sumabog sa loob ng coffee shop. Ngunit si Chloe lang ang nakarinig. Parang huminto ang tibok ng kanyang puso. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang ingay ng mga tao sa paligid ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang itim at puting larawan sa kanyang harapan. Isang patunay, isang hatol. Ang lahat ng pagdududa niya ay nagkatotoo. Ang lahat ng kanyang kinatatakutan ay nasa harap na niya. Si Jake ay katulad din ni Bernard, isang manloloko. At siya, sa pangalawang pagkakataon, ay ang babaeng naiwan, ang babaeng tanga. Ang maliit na pag-asa na itinanim ni Jake sa kanyang puso sa loob ng ilang linggo ay ganap nang namatay. Hindi alam ni Chloe kung paano siya nakaalis sa coffee shop na yon. Ang kanyang mga paa ay kusang gumalaw. Dinala siya palabas sa kalsada, palayo kay Isabela at sa mapait na katotohanan na isinampal nito sa kanya. Ang resulta ng ultrasound, ang imahe ay nakatatak na sa kanyang isipan. Hindi siya umuwi agad. Naglakad lang siya ng walang direksyon. Ang bawat hakbang ay may bigat. Ang bawat hininga ay may sakit. Buntis si Isabela. Si Jake ang ama. Paulit-ulit. Paulit-ulit na parang sirang plaka sa utak niya. Lahat ng ginawa ni Jake. Ang paghahabol, ang mga pangako, ang mga matatamis na salita. Lahat iyon ay kasinungalingan. Isang malaking pagpapanggap. Siguro ay dahil lang sa obligasyon. Siguro ay dahil sa konsensya. Pero hindi dahil sa pagmamahal.
Dahil ang pagmamahal niya ay para kay Isabela. At ngayon, magkakaroon na sila ng sarili nilang pamilya. Isang tunay na pamilya. Hindi isang pamilyang nabuo mula sa isang pagkakamali. Napaupo siya sa isang bench, sa isang parke. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno, pinakawalan niya ang lahat. Umiyak siya ng walang tunog. Ang mga luha ay dumaloy na parang ilog sa kanyang mga pisngi. Umiyak siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang mga anak, at para sa kanyang puso na sa pangalawang pagkakataon ay dinurog ng walang awa. Nang maubos na ang kanyang luha, isang malamig at matigas na desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na siya papayag na masaktan pa. Hindi na siya papayag na maging pangalawa lang. At hinding-hindi niya hahayaang maranasan ng kanyang mga anak ang mapunta sa isang pamilyang watak-watak at puno ng kasinungalingan. Sapat na siya. Sapat na ang pagmamahal niya para sa dalawa. Gabi na nang umuwi si Chloe, sinalubong siya ng nag-aalala lang tingin ng yaya ng mga bata. "Ma'am, okay lang po kayo?" Kanina pa po tawag ng tawag si Sir Jake. Nag-aalala daw po siya. Pakisabi, "Okay lang ako. Pagod lang sa trabaho." Walang emosyon niyang sagot. Dumiretso siya sa kwarto ng kambal. Mahimbing na ang tulog ng mga ito, magkayakap. Pinagmasdan niya ang mga inosenteng mukha ng kanyang mga anak. Ang kanyang mga anghel. Ang tanging yaman niya sa mundo. Hinaplos niya ang buhok ni Jeremy na kamukhang kamukha niya. Pagkatapos ay si Jairus na isang maliit na kopya ni Jake. Sa pagtingin niya kay Jairus, muling kumirot ang kanyang puso. "Aalis tayo mga anak," bulong niya sa hangin. "Pupunta tayo sa isang lugar kung saan walang makakasakit sa atin. Sa isang lugar kung saan tayo lang. Buo, masaya." Mula sa gabing iyon, nagsimula siyang kumilos ng tahimik. Una, tumawag siya sa kanyang ospital at nag-file ng indefinite leave of absence. Sinabing meron silang family emergency. Pagkatapos, sinimulan niyang mag-empake. Inilagay niya sa mga kahon ang mga damit, mga laruan ng kambal, at ang iilang mahahalagang gamit na naipundar niya. Bawat bagay na inilalagay niya sa kahon ay parang isang piraso ng buhay na itinatayo niya sa Maynila, na ngayon ay kanyang ginigiba. Tiningnan niya ang isang maliit na picture frame sa kanyang bedside table. Isang larawan nilang tatlo sa isang amusement park. Masaya. Kumpleto. Naisip niya, kaya nilang maging masaya ulit. Kahit silang tatlo lang. Sinubukan siyang tawagan ni Jake ng maraming beses pero hindi na niya sinasagot. Nagpadala ito ng sunod-sunod na mensahe. "Chloe, what's wrong? Please talk to me. Did Isabella say something to you? Don't believe her. I'm coming over." Nang mabasa niya ang huling text, mas lalo siyang nagmadali. Isinulat niya ang isang maikling liham at ipinatong yun sa mesa. "Jake, nalaman ko na ang lahat. Tungkol sa inyo ni Isabella, magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya, isang tunay at buong pamilya. Malaya ka na. Hindi na namin kayo guguluhin pa. Alagaan mo sila. Chloe." Gabi, hating gabi. Habang mahimbing ang tulog ng buong syudad, ginising ni Chloe ang kanyang mga anak. "Anak, gising na. We're going on an adventure." Malambing niyang sabi. Pilit na pinapasigla ang boses. Nagpadala siya ng mensahe sa yaya. Sinabing aalis sila ng maaga para sa isang bakasyon at iiwan na lang ang susi sa ilalim ng doormat. Nag-iwan din siya ng sapat na pera bilang pasasalamat. Dala ang 2 maleta at 2 batang antok pa. Tahimik silang lumabas ng apartment. Nag-abang sila ng taxi sa kanto. Ang destinasyon, ang pinakamalapit na terminal ng bus. Sakay ng taxi, sinulyapan ni Chloe ang building kung saan siya nakatira. Ang mga bintana ay madilim. Tahimik. Walang nakakaalam sa kanyang pagtakas. Habang nasa terminal, nakaupo sa malamig na upuang metal.
Naramdaman ni Chloe ang huling pag-ring ng kanyang telepono. Sa screen, lumabas ang pangalan ni Jake. Tinitigan niya ito ng matagal. May isang bahagi sa kanya na gustong sumagot, na gustong sumigaw, na gustong marinig ang kanyang paliwanag, kahit alam niyang masasaktan lang siya. Pero nanaig ang pagod at sakit. Pinindot niya ang pulang buton. Power off. Ang screen ay naging itim. Isang simbolo ng pagsasara ng pinto sa nakaraan. Sakto namang tinawag na ang kanilang bus. Ang biyaheng paprobinsya, palayo sa lahat. "Mommy, where are we going?" Tanong ni Jeremy habang inaakay niya ang mga ito papasok sa bus. Ngumiti si Chloe. Isang nangiting pilit na itinatago ang luhang nagbabadyang tumulo. Sa isang bagong simula, anak. Isang bagong simula para sa ating tatlo. The number you have dialed is currently not in service. Please try your call later. Pangalabing-4. Ito na ang panglabing-4 na beses na sinubukan ni Jake na tawagan si Chloe. At panglabing-4 na beses na rin niyang narinig ang malamig na boses mula sa kabilang linya. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib matapos ang huli nilang pag-uusap, kung saan bigla na lang ibinaba ni Chloe ang telepono. Hindi na siya mapakali. Alam niyang may kinalaman si Isabella dito. Nagmaneho siya papunta sa apartment ni Chloe. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay parang isang pagsubok sa kanyang pasensya. Pagdating niya, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Madilim ang bintana ng unit ni Chloe. Kumatok siya. Walang sumasagot. Kumatok siya ng mas malakas. Wala pa rin. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Nakalock. "Chloe! Chloe! Alam kong nandyan ka. Mag-usap tayo." Sigaw niya. Halos mabasag ang boses sa pag-aalala. Wala. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang secretary. "Find out where Chloe's children go to school. Little Sprouts Preschool. Call them. Ask if the kids were present today." Makalipas ang ilang minuto, tumawag pabalik ang kanyang secretary. "Sir, I called the school. Absent po ang kambal. Tumawag daw po si Ma'am Chloe kaninang umaga. Sinabing may family emergency sila at hindi po muna papasok ang mga bata." Family emergency. Mas lalong lumakas ang kabog sa dibdib ni Jake. May mali. Talagang may mali. Pinaikot-ikot niya ang kanyang tingin sa paligid hanggang sa may nakita siyang isang matandang babae na nagwawali sa tapat. Ang landlady. "Good evening po. Kayo po ba ang may-ari ng apartment na ito?" Magalang niyang tanong. "Oo, ako nga. Bakit?" "Hinahanap ko po si Chloe, ang nakatira sa Unit 3B. Nakita niyo po ba siya?" "Ah, si Chloe. Mabait na bata yan," sabi ng matanda. "Nakita ko siyang umalis kaninang madaling araw. Kasama ang 2 anak niya. May dalang mga maleta. Akala ko nga magbabakasyon lang." Maleta. Madaling araw. Ang mga salita ay parang suntok sa sikmura ni Jake. Hindi maaari. Nagpasalamat siya sa matanda at bumalik sa tapat ng pinto ni Chloe. Sa desperasyon, may naalala siya, ang fire exit. Alam niyang may bintana sa kusina na nakaharap doon. Mabilis niyang tinahak ang hagdan papunta sa fire exit. At gaya ng inaasahan niya, bahagyang nakaawang ang bintana sa kusina. Walang pag-aalinlangan, puwersa niya itong binuksan at tumalon siya papasok. Madilim sa loob ng apartment. Tanging ang liwanag mula sa bintana ang nagbibigay ng kaunting ilaw. Nang buksan niya ang switch, tumambad sa kanya ang isang tanawing nagpakilabot sa kanya. Ang sala ay halos walang laman. May mga bakas sa sahig kung saan dating nakalagay ang mga muebles. Ang mga estante ng libro ay wala ng laman. Sa isang sulok, may ilang laruang naiwan na para bang kinalimutan sa pagmamadali. Pumunta siya sa kwarto ni Chloe. Bukas ang aparador at wala na itong laman. Ang kama ay maayos, ngunit walang anumang personal na gamit.
Huli niyang pinuntahan ang kwarto ng kambal. Ang dalawang maliliit na kama ay walang sapin. Ang pader na puno ng mga drawing ng superheroes ay tila malungkot na nakatingin sa kanya. Nawala na sila. Umalis na sila. Napaupo siya sa gilid ng isa sa mga kama, napasabunot sa sariling buhok. Ang pakiramdam ng pagkawala ay napakatindi. Mas matindi pa kaysa noong unang beses na nawala si Chloe, 5 taon na ang nakakaraan. Dahil ngayon, hindi lang si Chloe ang nawala. Nawala rin ang kanyang mga anak. Nang tatayo na sana siya, doon niya napansin ang isang puting papel na nakatiklop sa ibabaw ng maliit na mesa sa gitna ng sala. Ang liham ni Chloe. Nanginginig niyang binuksan yon. "Jake! Nalaman ko na ang lahat. Tungkol sa inyo ni Isabela, magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya. Isang tunay at buong pamilya. Malaya ka na. Hindi na namin kayo guguluhin pa. Alagaan mo sila." Chloe. Pagkabasa niya sa liham, isang emosyon ang nanaig sa lahat. Galit. Isang nag-aalab na galit na nakatuon sa isang tao lang. Isabela, anong kasinungalingan ang sinabi nito kay Chloe? Anong lason ang ipinakain nito sa isipan niya para umabot sa ganito? Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang liham, lumabas ng apartment, at sumakay sa kanyang sasakyan. Nagmaneho siya ng mabilis. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang destinasyon niya, ang condominium unit ni Isabela. Walang katok-katok. Ginamit niya ang spare key na hindi niya pa naisa sa uli at marahas na binuksan ang pinto. Naabutan niya si Isabela sa sala, nanonood ng TV suot ang isang seda na roba. Nagulat ito sa biglaan niyang pagdating. "Jake? Darling, what a surprise! Anong sinabi mo kay Chloe?" Putol ni Jake. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. "What are you talking about?" Painosenteng tanong ni Isabela. Ibinato ni Jake ang liham ni Chloe sa mesang babasagin sa harapan nito. "Huwag ka nang magkunwari, Isabela. Umalis si Chloe. Itinakbo niya ang mga anak ko dahil sa'yo. Anong ginawa mo?" Tumayo si Isabela. Ang pagkukunwari ay nawala. Napalitan ng isang mapanuyang ngiti. "Ginawa ko lang ang dapat. Ipinakita ko lang sa kanya kung saan siya lulugar. At kung umalis siya, hindi ba't mas maganda? Mas simple ang lahat para sa atin." "Walang tayo, Isabela. Kailan mo ba yan maiintindihan?" "Hindi, Jake. Ikaw ang hindi nakakaintindi." Sigaw ni Isabela pabalik. "Magkakaanak na tayo. Hindi mo ba naiisip kung anong ibig sabihin niyon?" "Anak?" Naguguluhang tanong ni Jake. "Anong pinagsasasabi mo?" Itinuro ni Isabela ang kanyang tiyan. "I'm pregnant, Jake. At ikaw ang ama." Natawa si Jake. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng pait. "Imposible," sabi niya. "Ano ang imposible? May nangyari sa atin, naaalala mo ba? Noong gabing lasing ka dahil nag-away kayo ng nanay mo?" Oo, naaalala ni Jake ang gabing iyon. Nagpunta siya sa bar, uminom. Dumating si Isabela, pero wala siyang maalalang may nangyari sa kanila. Umuwi siyang mag-isa. Sigurado siya roon. Sinungaling. Malamig na sabi ni Jake. "Kahit kailan, hindi na ako muling naniwala sa'yo. At ngayon, sisiguraduhin kong malalaman ko ang lahat ng kalokohan mo." Tinalikuran niya ito. "Saan ka pupunta, Jake? Hindi mo kami pwedeng iwan." Humarap si Jake. Ang mga mata ay nanlilisik. "Panoorin mo ako." Umalis siya ng unit ni Isabela na may isang layunin. Hahanapin niya si Chloe at ang mga anak niya. Pero bago yon, kailangan muna niyang patunayan ang isang bagay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang kaibigan, isang respetadong obstetrician gynecologist. "Pare, I need a big favor. May ipapahanap akong medical records. Her name is Isabela Reyes. I need to know everything.
kung sino ang doktor niya, kailan ang huli niyang check-up, lahat. Pagkatapos ng tawag, sumunod niyang tinawagan ng kanyang private investigator. I need you to find someone. 3 people, a woman, and her 2 4-year-old sons. Her name is Chloe. Hindi siya titigil. Hahalugugin niya ang buong Pilipinas kung kinakailangan. Ibubuhos niya ang lahat ng yaman at kapangyarihan niya. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ang babaeng mahal niya ang nakataya. Nakataya rin ang buhay ng kanyang 2 anak. At ang pagsisisi na nararamdaman niya ngayon ay sapat na para bigyan siya ng lakas na gawin ang lahat. 1 linggo. 1 linggo na ang lumipas mula nang lisanin ni Chloe ang Maynila. Nanunuluyan sila ngayon sa isang maliit na bahay paupahan sa isang tahimik na bayan sa probinsya ng kanyang ina. Simple ang buhay, payapa, malayo sa gulo. Pero gabi-gabi, kapag tulog na ang kambal, hindi niya maiwasang isipin ang lahat ng iniwan niya. Si Jake. Ang mga kasinungalingan, ang sakit. Nakatulong ang distansya para makapag-isip siya ng mas malinaw. May mga pagkakataong nagdududa siya. Paano kung nagsisinungaling si Isabela? Pero mabilis din niyang iwinawaksi ang isiping yon. Bakit ito magsisinungaling tungkol sa ganoong bagay? Nakita niya ang ultrasound report. Iyon ang ebidensya. Isang gabi, habang naghahanda siya ng hapunan, narinig niya mula sa lumang telebisyon sa sala ang isang pamilyar na pangalan. Ang taunang charity gala ng Natividad Medical Center, ang pinakamalaking pagtitipon sa larangan ng medisina, ay gaganapin ngayong gabi. Pinatay niya sana ang TV, pero naunahan siya ng kuryosidad. Gusto niyang makita, kahit sa huling pagkakataon, iniwan niya ang kanyang niluluto at naupo sa sofa. Nag-umpisa na ang live broadcast. Ipinakita ang red carpet, ang mga doktor at mga kilalang personalidad sa lipunan na suot ang kanilang magagarang kasuotan. At nandoon sila. Si Eleanor Natividad, mukhang reyna sa kanyang silver na gown. Si Isabela Reyes, na nakakapit sa braso ni Jake, suot ang isang itim na gown na bumabagay sa kanya. Mukha siyang masaya, kumakaway sa mga kamera. At si Jake, nakatayo siyang walang emosyon. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay tila malayo ang tingin. Para siyang nandoon, pero wala ang kanyang kaluluwa. Kumirot ang puso ni Chloe. Pinilit niyang patayin ang TV pero hindi niya magawa. Nagsimula na ang programa. Tinawag sa entablado si Jake bilang CEO ng ospital para magbigay ng kanyang pambungad na pananalita. Kasunod niya si Isabela na ipinakilala ng MC bilang kanyang magandang fiancé. Nagsimulang magsalita si Jake tungkol sa mga proyekto ng ospital. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang talumpati, bigla siyang huminto. Tumingin siya sa audience, tumingin siya kay Isabela, at pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa kamera na para bang alam niyang may isang taong nanonood mula sa malayo. "Patawad po," sabi ni Jake. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. "Pero may mas mahalaga akong kailangang sabihin." Nagulat ang lahat. Nagkaroon ng bulungan. Sa mga nagdaang linggo, ang buhay ko ay nagulo dahil sa mga kasinungalingan. Pagpapatuloy ni Jake. Mga kasinungalingang sumira sa tiwala at nagtulak palayo sa mga taong pinakamamahal ko. Si Isabela na nakatayo sa gilid ng entablado ay biglang namutla. Sinubukan niyang umakyat para pigilan si Jake pero hinarangan siya ng security. Nag-signal si Jake sa technical booth. Biglang umilaw ang malaking screen sa likod ng entablado. Ang unang lumabas ay isang dokumento, isang flight manifest. Ang babaeng nagpakilala bilang aking fiancé. Si Miss Isabela Reyes, sabi ni Jake, ay nagsabing siya ay nagdadalang tao at ako raw ang ama. Ito ang ultrasound report na kanyang ipinakita. Lumabas sa screen ang kopya ng ultrasound report, ang parehong report na nakita ni Chloe.
Pero may isang problema, sabi ni Jake. Ang doktor na nakapirma sa report na ito, si Dr. Amanda Cuevo, ay wala sa Pilipinas noong petsang nakasaad sa dokumento. Sa katunayan, narito ang kanyang flight details. Nasa isang medical conference siya sa Singapore. Isang malakas na gasps ang narinig mula sa audience. Hindi pa tapos si Jake. Isang video ang sunod na lumabas sa screen. Isang babaeng doktor ang nasa video, si Dr. Cuevo. Ako si Dr. Amanda Cuevo, sabi ng babae sa video. At gusto kong linawin na ang pirma sa medical report ni Miss Isabella Reyes ay hindi sa akin. Ito ay isang pamimeke. Hindi ko siya pasyente at hindi ko siya kailanman sinuri. Ang ballroom ay napuno ng kaguluhan. Ang lahat ng kamera ay nakatutok ngayon kay Isabella na nakatayo na parang estatwa. Ang mukha ay puno ng di maipintang ekspresyon. Ang totoo, pagtatapos ni Jake, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ay mayroon akong 2 anak, sina Jeremy at Jairus, at ang kanilang ina, ang nag-iisa at tunay na babaeng mahal ko, ay napilitang umalis dahil sa mga kasinungalingang ito. Muli siyang tumingin ng diretso sa kamera. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Chloe, kung nanonood ka, kung naririnig mo ako, patawarin mo ako. Sa lahat ng pagkukulang ko, sa hindi ko pagprotekta sa'yo. Please, umuwi ka na. Umuwi na kayo sa akin. Kasabay noon, isang tao ang umakyat sa entablado. Si Eleanor Natividad. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ang pagmamataas sa kanyang mukha. Puno ito ng pagsisisi. At sa'yo, Chloe? Sabi ni Eleanor. Humarap din sa kamera. Ako rin ay humihingi ng tawad. Nabulag ako ng aking pride. Patawarin mo ako. Hinihintay namin kayo ng mga apo ko. Napuno ng flash ng mga kamera ang buong lugar. Si Isabella ay dali-daling inalalayan palabas ng kanyang mga kaibigan. Ang iskandalo ay kumalat na. Ngunit sa maliit na bahay sa probinsya, walang pakialam si Chloe sa iskandalo. Nakatayo siya sa harap ng telebisyon, nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pagkabigla, ng ginhawa, at ng isang emosyong matagal na niyang kinalimutan, pag-asa. Mommy, why are you crying? Naramdaman niya ang maliliit na kamay na yumakap sa kanyang mga binti. Sina Jeremy at Jairus nagising sa ingay. Tumingala sila sa kanya. Ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Is that Daddy on TV? Tanong ni Jeremy. Itinuturo ang screen kung saan nakatayo pa rin si Jake. Yumuko si Chloe at niyakap ng mahigpit ang kanyang kambal. Oo, anak. Humihikbi niyang sabi. Si Daddy yan. Is he calling us? Tanong ni Jairus. Tumango si Chloe, hindi makapagsalita. Hinaplos niya ang mga mukha ng kanyang mga anak at ngumiti sa gitna ng kanyang mga luha. Oo, anak. Tinatawag niya tayong umuwi. Ang hangin sa terminal ng bus ay mainit at maalikabok. Ang ingay ng mga makina at sigawan ng mga konduktor ay bumabalot sa paligid. Ngunit para kay Jake, na nakatayo sa arrival area, tila walang ibang umiiral. Ang mga mata niya ay nakatutok sa bawat bus na dumarating mula sa probinsya. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Chloe nung isang gabi. Pagkatapos ng broadcast, hindi sila nag-usap ng matagal. Sapat na ang ilang salita. Pauwi na kami. At simula noon, hindi na mapakali si Jake. Ipinahanda niya ang lahat. Ang bahay, ang kwarto ng mga bata. Nag-usap na rin sila nang masinsinan ng kanyang ina na nangakong babawi at tatanggapin si Chloe ng buong puso. Isang bus ang huminto. Bumukas ang pinto, bumaba ang mga pasahero, at doon, sa gitna ng karamihan, nakita niya sila. Si Chloe, nakasuot ng simpleng maong at t-shirt, hila-hila ang isang maleta sa isang kamay, at hawak ang kamay ni Jeremy sa isa pa.
Si Jairus naman ay nakakapit sa laylayan ng damit niya. Parang tumigil ang mundo ni Jake. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng takot ng mga nakaraang araw ay naglaho. "Chloe!" tawag niya at tumakbo palapit sa kanila. Napatigil si Chloe nang makita siya. Ang kanyang mga mata na mukhang pagod ay lumiwanag. "Daddy?" Sabay na sigaw ng kambal at binitawan nila si Chloe para tumakbo papunta kay Jake. Lumuhod si Jake sa maruming semento at sinalubong ang kanyang mga anak ng isang mahigpit na yakap. Ang amoy ng kanilang pawis at alikabok ay ang pinakamabangong amoy para sa kanya. "I missed you both so much," bulong niya habang hinahalikan ng kanilang mga ulo. Tumayo siya habang karga-karga ang dalawang bata, isa sa bawat braso, at tumingin kay Chloe na ngayon ay nasa harapan na niya. Nagkatitigan sila, walang salita ang lumabas. Ang mga mata nila ang nag-usap. Ang mga mata ni Chloe na puno ng pag-iingat, ngunit may halong pag-asa. Ang mga mata ni Jake na puno ng pagsisisi at pagmamahal. "Jake!" "Huwag kang magsalita," sabi ni Jake. Ibinaba muna ang mga bata. "Hayaan mong ako muna." Hinawakan niya ang parehong mga kamay ni Chloe. Malamig ang mga ito. "Patawarin mo ako, Chloe, sa lahat. Sa pagiging mapilit, sa pagiging mayabang, sa hindi ko pag-intindi sa takot mo, at higit sa lahat, sa pagiging bulag ko sa mga nangyayari sa paligid natin. Kasalanan ko kung bakit kayo umalis." "Hindi, Jake." Umiling si Chloe. Tumutulo na ang luha. "Ako rin. Natakot ako. Naniwala ako sa kasinungalingan. Hindi ako nagtanong sa'yo. Tumakbo na naman ako." "Wala na tayong tatakbuhan ngayon," sabi ni Jake. Pinunasan ang luha sa pisngi ni Chloe gamit ang kanyang hinlalaki. "Hinding-hindi ko nahahayaang mangyari ulit iyon. Hinding-hindi ko na kayo hahayaang mawala sa akin. Pangako? Pangako. Sa harap ng Diyos, sa harap ng mga anak natin." Sa gitna ng maingay na terminal, niyakap ni Jake si Chloe. Isang yakap na puno ng pangako ng isang bagong simula. Isang yakap na nagdugtong sa 5 taon ng pagkawalay. Isinama niya sila pauwi. Hindi sa mansyon ng pamilya Natividad, kundi sa kanyang sariling bahay. Isang lugar na magiging tahanan nila. Nang gabing iyon, habang natutulog na ang kambal sa bago nilang kwarto, naglakad-lakad sina Jake at Chloe sa hardin sa likod ng bahay. Maliwanag ang buwan, tahimik. "Totoo ba lahat ng sinabi mo sa TV?" tanong ni Chloe. Tumigil si Jake at hinarap siya. "Ang tungkol kay Isabella?" "Oo, nakasuhan na siya ng pamimeke ng dokumento at paninirang puri. Hindi na siya makakalapit sa atin." "Hindi iyon," sabi ni Chloe. "Iyong sinabi mong mahal mo ako." Tinitigan siya ni Jake ng diretso sa mga mata. "Chloe, simula noong gabing iyon, 5 taon na ang nakakaraan. Wala nang ibang babaeng nakapasok sa isip at puso ko. Hinanap kita. Hindi lang dahil sa responsibilidad, kundi dahil naramdaman kong may naiwan akong bahagi ng sarili ko sa'yo." Hinawakan niya ang mukha ni Chloe. "At nang makita kita ulit, nang makilala ko ang mga anak natin, napatunayan ko lang na tama ako. Mahal kita, Chloe. Hindi dahil ikaw ang ina ng mga anak ko. Mahal kita dahil ikaw yan. Ang tapang mo, ang pagmamahal mo, ang lahat sa'yo." Dahan-dahang lumuhod si Jake sa damuhan. Mula sa kanyang bulsa, naglabas siya ng isang maliit na kahita. Binuksan niya ito at sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumislap ang isang simpleng singsing na may diamante. "Chloe, alam kong marami tayong pinagdaanan. Alam kong nagsisimula pa lang tayong magkakilala ulit. Pero sigurado ako sa isang bagay. Gusto kong makasama ka at ang mga anak natin sa habang buhay." Napahawak si Chloe sa kanyang bibig. Ang mga luha ng kaligayahan ay muling bumuhos. "Chloe, will you marry me? Will you let me be your husband and a real father to Jeremy and Jairus?" Tumingin si Chloe sa singsing, pagkatapos ay kay Jake.
Ang lalaking kinatatakutan niya noon, ngayon ay nakaluhod sa harap niya, nag-aalay ng kanyang buong puso. Ang lahat ng duda, ang lahat ng takot, ay tuluyan ng nawala. Napalitan ito ng isang nag-uumapaw na pagmamahal. Ngumiti siya, isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Opo, Jake! Opo, mahal ko. Tinatanggap ko. Isinuot ni Jake ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo at hinalikan siya. Isang halik na hindi dulot ng alak o kalungkutan, kundi ng wagas na pag-ibig at pangako ng isang magandang kinabukasan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang kanilang tunay na kwento. Ang simoy ng hangin ay sariwa at ang sikat ng araw ay banayad. Isang perpektong araw. Isang perpektong araw para sa isang kasal. Hindi ito isang grandeng pagdiriwang na inaasahan ng marami mula sa isang natibidad. Ito ay isang pribado at taimtim na seremonya sa isang magandang hardin na dinaluhan lamang ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Nakatayo si Jake sa dulo ng aisle, suot ang isang puting barong. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, puno ng pananabik at pagmamahal. Sa tabi niya nakatayo ang kanyang ama, nakangiti. Sa unang hanay ng mga upuan, naroon si Eleanor Natividad. Hindi na suot ang maskara ng pagmamataas, kundi ang isang tunay na ngiti ng isang ina at lola. May hawak na panyo para sa kanyang mga luha ng kaligayahan. Biglang tumugtog ang musika. Isang malambing na melodiya. Lahat ng mga mata ay napunta sa kabilang dulo ng aisle at doon lumabas si Chloe. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na lalong nagbigay diin sa kanyang natural na ganda. Ang kanyang buhok ay nakalugay na may ilang maliliit na bulaklak na nakasabit. Ngunit ang pinakamagandang palamuti sa lahat ay ang nangiti sa kanyang mga labi. At hindi siya nag-iisa. Sa kanyang kaliwa, hawak ang kanyang kamay, ay si Jeremy, suot ang isang maliit na barong. Ang buhok ay maayos na nakasuklay. Sa kanyang kanan naman ay si Jairus na isang perpektong maliit na kopya ni Jake sa kanyang kasuotan. Sila ang kanyang mga munting escort. Ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa buhay niya, ihahatid siya sa isa pang lalaking bubuo sa kanilang mundo. Habang naglalakad sila sa pasilyo na puno ng mga puting bulaklak, bumalik sa isipan ni Jake ang lahat. Ang gabing una silang nagkita. Ang gabi ng pagkakamali at kalituhan. Ang araw na muli silang nagtagpo. Ang mga pag-aaway, ang mga luha, ang pagtakas, ang pagbabalik. Lahat ng yon, lahat ng sakit at hirap ay nagkakahalaga para sa sandaling ito. Nang makarating si Chloe sa harapan, marahan niyang binitawan ang kamay ng kambal. Tumakbo ang mga ito papunta kay Eleanor na masayang yumakap sa kanyang mga apo. Humarap si Chloe kay Jake. Hi! Mahinang bulong ni Jake na para bang sila lang ang tao sa mundo. Hi! Nakangiting sagot ni Chloe. Ang seremonya ay simple ngunit puno ng emosyon. Ang kanilang mga panata sa isa't isa ay hindi mula sa isang libro, kundi mula sa kanilang mga puso. Chloe! Panimula ni Jake. Hawak ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Noong una kitang makita, akala ko, isa ka lang babaeng naliligaw. Pero ako pala ang nawawala. At ikaw ang nagsilbing daan pawi. Ikaw at ang ating mga anak. Ipinapangako kong mamahalin ka sa bawat araw ng buhay ko. Hindi na ako gagawa ng desisyon nang hindi ka kasama. Ikaw ang puso ko, Chloe. Noon, ngayon, at magpakailanman. Tumulo ang luha sa mga mata ni Chloe habang siya naman ang nagsasalita. Jake, dumating ka sa buhay ko sa panahong wasak na wasak ako. Tinakbuhan kita dahil sa takot. Takot na masaktan muli. Takot na hindi ako sapat. Pero ipinakita mo sa akin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang pagtanggap, ang pagpapatawad, at ang paglaban para sa pamilya.
Ipinapangako kong magiging iyong kanlungan, ang iyong kapayapaan at ang iyong kakampi. Tinatanggap kita, Jake Natividad, hindi bilang isang pagkakamali, kundi bilang aking pinakamalaking biyaya. You may now kiss the bride. Sa ilalim ng kalangitan, sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan, hinalikan ni Jake si Chloe. Isang halik na nagsara sa kabanata ng kanilang nakaraan at nagbukas ng isang bagong aklat para sa kanilang hinaharap. Pagkatapos ng seremonya, habang nagkakasiyahan ang lahat, lumapit si Eleanor kay Chloe. Inabot nito ang isang maliit na kahita. "Iha," sabi nito, ang boses ay puno ng sinseridad. "Ito ay isang pamana sa pamilya namin, isang kwintas na ipinapasa sa bawat babaeng nagiging isang natividad. Karapat-dapat ito sa'yo." Binuksan ni Chloe ang kahita. Isang magandang kwintas na may diamante ang laman. Ngunit higit sa halaga nito, ang simbolo ng pagtanggap ang nagpaluha sa kanya. "Salamat po, Mama," sabi ni Chloe. Niyakap siya ni Eleanor. "Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Salamat sa pagbibigay sa amin ng dalawang napakagwapong apo. At salamat sa pagbabalik ng tunay na ngiti sa labi ng aking anak." Mamaya-maya, habang nagpipicturan, tinawag ng photographer ang lahat. "Okay, one big family picture." Pumagit na sina Jake at Chloe. Kinuha ni Jake si Jairus at kinarga. Kinuha naman ni Chloe si Jeremy. Tumabi sa kanila ang mga magulang ni Jake. Habang naghahanda ang photographer, tumingin si Chloe sa paligid. Ang kanyang mga anak, tumatawa. Ang kanyang biyenan, nakangiti sa kanya. At ang kanyang asawa, na nakatingin sa kanya na may pagmamahal na hindi masukat. Ang lahat ng takot, ang lahat ng sakit, lahat ay naglaho. "Okay, smile!" sigaw ng photographer. Napatingin si Chloe sa camera. Ngumiti siya. Isang nangiting buo, totoo, at nagmumula sa isang pusong sa wakas ay nakahanap na ng kanyang tahanan. Ang flash ng camera ay kumislap. At sa isang litrato, nabuo ang isang larawan ng isang pamilya. Isang pamilyang sinubok ng nakaraan, pinatatag ng pagpapatawad, at binuo ng isang pag-ibig na mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. Ang pamilyang Natividad. Sa wakas, buo na sila. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig nina Jake at Chloe. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Mula sa unang kabanata ng kanilang pagtatagpo hanggang sa huling yugto ng kanilang pag-iibigan, naramdaman ko ang inyong mainit na suporta. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ang bawat linya, kasama ninyo akong umiyak sa mga pagsubok ni Chloe, kinabahan sa mga desisyon ni Jake, at kinilig sa unti-unti nilang pagbubuo ng tiwala at pagmamahal. Ang kanilang kwento ay isang paglalakbay, hindi lamang para sa kanila, kundi para na rin sa akin bilang inyong manunulat. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may isang aral na manatili sa ating mga puso. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay may mga sugat, may mga pagkakamali, at may mga pagsubok. Ngunit ang tunay na lakas nito ay hindi nasusukat sa kawalan ng problema, kundi sa kakayahang magpatawad, maghilom, at muling bumangon ng magkasama. Ang pag-ibig ay isang pagpili. Isang pagpiling manatili, umunawa at maniwala. Kahit gaano pa kadilim ang nakaraan. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Ano ang aral na inyong natutunan? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais kong marinig ang bawat isa sa inyo.